Tingnan nyo to mga lodi, maaga pa nga lamang ay pinuntahan ako ng aking pinsan kasi nga ang dami niya daw pinya na hindi kinuha ng buyer. At ang sabi pa nga daw ng buyer ay hilaw pa nga daw. Aba, ay paggarni pa ang hilaw, ay dilaw na dilaw na. Sobrang nanghinaya nga ako dito kasi nga mabubulok lang ito kapag hindi ako kumuha. Kukuha nga ako dito ng marami at gagawin natin suka. Tamang tama nga naman at kasama ko si tatay at may dala pa siyang sako. Kagaling na rin sa timing. Alam din naman ni tatay na may kukuhanin akong libre eh. Kumuha na nga ako isa-isa at pinili ko nga yung mas madidilaw at iyan ang nagkakatas-katas na. Makakailang bulyo kaya tayo yung suka din eh. Ay napakadami na rin eh. Ay susubukan ko nga ulit gumawa ng suka kasi nga nangihinayang ako dito sa pinya ng pinsan ko ay mabubulok lang naman ari din eh. At nang ako nga ay nakalampas na ng kalahating sako yala ay niyakag ko na si tatay at napakabigat na eh. Ari mo ang aking uunahing gawin at babalikan ko na lang kung may matitira pa diyan. Pagdating nga dito sa bahay akin agad itong inihuho. Hinugasan ko na nga rin ito para malinis ang pinya na ating gagawing suka. Ilang beses ko nga pala silang hinugasan ng isa-isa kasi nga yung balat niya kasama sa gagawin natin suka. Kung nung nakaraan nga isang pinya lang ating ginawang suka ay ngayon isang batya na. Dami. Matapos ko nga itong hugasan ay inumpisan ko na agad ang ating paggagayat. Grabe mga lodi, ang dami ng ating gagayatin. Hindi ko na nga nabilang kung ilang piraso yan. Ganito nga pala ang style ng aking ginawang paggagayat. Hiniwa-hiwa ko na ng tuloy kasi nga sasama ko na nga sa gagawing suka ang balat yan gayang style mga lodi. Pagkakagayat ko nga dito ko na inilalagay sa malinis kong timba. Mamaya ay puno yan sa dami ng ating pinyang iyo. Basta pa ulit-ulit nga pala ang gayat na ginawa kong garne at inilalagay ko na nga lang lagi doon sa timba. Tapos ganito naman ang ating gagawin. Siguraduhin mong malinis ang iyong kamay at atin nga itong lalamasin para mabilis lumabas ang katas na gagawin nating suka. Patapos ko nga maubos yung isang timbang pinya, eto naman kumuha na nga ulit ako ng isang timba ulit. Pagkadami talaga mga lodi. At paulit-ulit ko na lang ginayat ang pinya na ating gagawing suka. Nga pala mga lodi, gagawa din tayo ng suka na pipigay naman natin ang laman. Yung katas ng pinya ang magiging suka. Gaya nung una nating ginawa na kasama ang laman at balat, ito ay yung katas naman. Matapos ko ngang mabalatan at mahiwa, eto naman atin namang lalamasin. Tingnan nyo naman sa pagkadami na rin aking binalatang arin ay napakadami sa batya na naman eh. Eto nga't pagkatapos kong ilagay sa batya nagsimula na akong magmasa magpiga pala para yung mga katas ay lumabas. Matapos ko nga itong pigain, ito naman akin sasalain para yung laman ay hindi mapasama doon sa ating gagawing suka. Pagkatapos ko nga magsala, kumuha ako ng damit na malinis na hindi ko na ginagamit at dito na may ating pipigay ang laman ng pinya para makuha natin lahat ng katas. Ang ganito lang ang ating gagawin mga lodi. Ilagay lang natin yung pinya tapos atin agad pigain yan. At yan nga yung katas na yun ang magiging suka mga lodi, pero iimbak pa rin natin yan hanggang sa maging suka. Ay talaga namang pagod na pagod ako sa paggagawa na rin. Baga namang kaisa-isa din ay ginusto mo yan wala ka nang magagawa, alam mo na. Bukod sa biro mga lodi, talaga namang nakakapagod. Ikita nyo naman kung gaano kadami yung aking nuhang pinya tapos sa aking ginayat lahat tapos binalatan ko Kira nga tapos na tayong magsala at magpiga dun sa malinis na damit. Eto sasalain ko na nga uli. Kasi nga dito ko na ilalagay yung ating iimbak na katas ng suka diyan sa galon na yan mga lodi. Grabe, ang dami nating nakuwang katas yan diba? Talaga naman tiyagaan lang sa paggagawa nito. At siguradong pwedeng business ito. Nga pala, wala nga pala tapon dito kasi nga itong ating pinagkuhanan ng katas ay ilalagay ko naman dun sa galon na may pinya at ito nga ang ipupuno ko dito. At isang buwan nga pala natin itong iimbak mas higit pa pwede. Bali, dalawang proseso nga pala ang ginawa natin sa paggawa ng suka. Yung isa ay katas, yung isa naman ay ibababad natin ng isang buwan i-imbak natin ng isang buwan para maging suka. Hindi ko lang alam dun sa katas kung ilang araw bago maging suka. At eto na nga mga lodi yung ating ginayat na merong laman yan mga lodi. Isang timba, tapos eto pa, at saka eto pa. Wow! Isa-isa ko na nga itong nilagyan ng tape para lagyan ng date kung kailan ko ginawa at para hindi ko makalimutan. At eto na nga mga lodi, grabe ang dami at nawala nga yung pagod ko nung natapos ko to. So mga lodi, sa wakas natapos na tayo sa paggagawa ng suka So hindi pa pala ito suka Bali ito daw yan yung puro katas na to. Mas madali itong maging suka. So titingnan natin Tapos ito nga yan yung ating yung balat at saka laman na magkasama. Ganun na rin itong dalawa yan. Punong-puno sila. At itong tatlong ito ay isang buwan nating i-stack at titingnan natin kung
anong quality ng pagkasuka niya gaya nito. Yung mga lodi, ito yung ginawa kong suka. Yan, oh. Kung napanood yun nung nakaraan yan. Suka ito mula sa laman ng pinya. Ito naman mula dun sa balat. At talaga namang sarap asim. At ito nga ang ating gagawing business. At tatawagin natin itong suka ni Mako TV. Hanggang sa muli mga lodi, at titingnan natin after 1 month ang ating magiging suka. Okay?